Nasa linya po nating komunikasyon. Naku, sa palaway may mga text po natin natatanggap particular po dito sa programa po ni Carex. Kaya ano po, yung meron po kasing suspension po na ginawa dyan sa Sangguniang Bayan po ng Paniki, Tarlac. Oy, nasa linya po nating komunikasyon ngayon si si Honorable Linda Manuel, ang ABC President po ng Paniki, Tarlac. Magandang hapon po, ma'am. Ay, magandang hapon po, sir. Oh, Ante Pagulayan po. Opo. Opo, ma'am. At Magandang hapon po. okay po, ma'am. At eto, may nakabot po sa amin na ika nga po yung mga impormasyon. Bakit po kayo nasuspend bilang Sangguniang Bayan na bilang po dyan sa ABC President po sa Paniki, Tarlac? Ano po ang dahilan? Regarding po ito, dun sa nangyari, noon po May 11, a day before election, Aha. na tumawag na nagpapatulong dahil napakarami daw ng tao na umiilusot sa kanilang purok yung sa Sitio Malagayunan. Opo. Ang ginawa po ng council sa pinangungunahan ko, pumunta po kami doon upang tingnan kung sino po yung mga sinasabi nilang nandoon na mga tao na nag-focus ng problema. Mm-hmm. Yun, nakita po namin Opo. yung grupo po ng mga complainants at may mga iba-ibang tao pa po na hindi sa ganoon. Ano po yung Ngayon. Opo, ano po yung bali yung mga nakita niyo mga tao doon? At dayo po sa lugar ninyo mismo, Mama Linda Manuel? May mga dayo po galing sa iba't ibang barangay. Opo. Barangay San Carlos, Mabilang, Adwas. May dalawa pang barangay pero hindi po namin makilala yung mga tao na yon. Opo, at, ano po naging dahilan at para kayo masuspendido nga po bilang ABC President po? Doon po sa pagganap namin, Yung po mismo? patungkulan Aha. na puntahan yung nagpapatulong dahil meron nga daw pong boat buying allegation. Okay. Nagugulog po sila. Mhm. Kaya pumunta po kami doon. Dahil naiingayan po sila sa maraming motor na tumatakbo sa kanilang kalsada, Opo. sa kanilang na nakakagulo po sa kanilang pagpapalya. Mhm. At Mama Linda Manuel bilang ABC President po ng Paniki, Tarlac, at ito ba palagi nangyayari po sa area nyo, sa lugar po mismo ninyo, sa bayan dyan? Itong sitwasyon ng ganito? Always naman po sa yung election, talaga pong kami bilang mga barangay official, Opo. palagi po namin tinitingnan ang peace and order. Hindi po kami kumapayag na mayroon pong ibang tao, lalo na hindi residente na tagaroon, na pumapasok sa aming barangay, lalo kinabukasan ay election lang. So yung mga taong sinasabi niyo po para sa kabatiran po na nakikinig po sa programa ito sa Target On Air, ni Carex, kaya at sa mga nakikinig po ngayon, so ang nangyari po, palagi pong may gulo kapag ganitong sitwasyon dyan ninyo? Tama Hindi po ba? naman po, wala naman pong gulo. Oo. Kasi nung gabi yun, wala naman pong nangyaring gulo. Opo. Kung hindi, talagang tinanong ko lamang po sila kung bakit sila nandoon this oras ng gabi. So yung Wala pong sumasagot. Sa dami po nila, Opo. ay isa walang sumasagot. Aha. Kaya sabi ko, matawag na lang ako ng pulis para sila na ang magsabi kung tama ba na nandito kayo. This oras ng gabi, election na bukas. Yan po yung extra word na sinabi ko. Mhm. So yun parang naging dahilan na lamang po na kayo masuspindi dahil po sa pinigilan yung mga taong posibilidad na gumawa ng kaguluhan sa araw ng eleksyon o kinabukasan. Opo, sabi ko, concern natin yung pulis para sila na magsasabi kung tama ba na nandito kayo. Lalo na may mga dayo. Okay. At ito po ma'am, at para sa kabatiran po ng nakikinig po sa inyo mismo, kailan po ba yung effectivity po ng suspension ninyo, yung order nila? Ang plano po nila
isa-serve na lang po sa Lunes. Aha. Kasi tapos na po kami kasi wala po ako sa barangay. Eh, sabi ko sa Lunes na lang po. Sir, Oh, Ma'am Linda, sa tingin nyo, anong motibo nila? Bakit kayo ika nga ginawan po ng suspension order ng sangguniang bayan? siguro dahil po sa hindi po nila kami kaalyado. Ah, ang naging kasama po namin dahil mga incumbent naman po kami, doon po kami sa nakaupo. Kaya Oo. magmula po noon hanggang ngayon, ay ano po, hindi na kami tumitigilan sa mga ginagawa nila. Opo, Ma'am Ito Linda. na, yung doon po na kami ay makatuwag. Opo, Ma'am Linda. May 11 po. Opo. May 11 po nangyari yun. Aha. Kasi lang po nila yung kaso ng October. Naku, ang tagal na, no? At sa tingin nyo ba, Ma'am Linda Manuel ng ABC President po ng Paniki Tarlac, ito po ba dahil po sa ginagawa ito, harassment ba ito? Kasi bago po yung mayor dyan sa Paniki. Sa tingin nyo? Siguro, parang ganun na po kasi hindi lang po ito ang ginagawa sa amin. Mhm. Marami po. Pero, hanggang mga official, tinitiis po namin lahat yan kasi sila na yung nakaupo. At hindi naman po kami gumawa ng action na kumontra sa lahat ng kanilang produktuen. Pero, parehas pa rin po na parang naharap na kami sa kanilang ginagawa. Opo. Dahil ako po miyembro ng Sangguniang Bayan, yung session ko, hindi ako pinapadala ng itong huling session namin, hindi ako pinadala ng communication. Nako. Wala ko nalong. Pero nakahingi po ako sa mga nagmamalasakit at doon ko nakita na may mali. Ibig Dahil sabihin, yung una na communication, opo. isa lang po yung nakalagay na communication or agenda. Yung sumunod na communication naging 3. At nung pangatlong kopya, yung hard copy na po na binigay sa akin, andun na po sa committee report na merong subject. Ang nakalagay subject. Opo. So, Pinadali po yatang masyado. so Ma'am Linda, no? Ma'am Linda, at, sa tingin nyo, ano ba ang reaksyon po ng inyong mga kababayan dyan sa Paniki Tarlac sa inyong ginawa po ng pagigipit po sa inyo? Reaksyon po ng mga inyong kababayan. Ang aking mga kasamahan sa Pompeo, nalulungkot dahil wala po kaming ginawa. Sige, payag na ako. Sabi ko sa kanila na ako na lang yung dahirapan. Huwag naman sana yung mga kasama ko kasi madidili po ang transaction sa barangay dahil sa dalawa po yung naiwan. Na ang pinagtataka po namin, yung dalawang yon kasama naman po namin nung gabi na yon. Aha. Tapos hindi nila itinama sa reklamo para lahat na lang kami matustigilan. So, ibig sabihin talagang may kinakampihan itong bagong mayor po ng Paniki. Kasi pa naman, para bang sabi nga ng iba yung ganyan sistema parang martial law na rin, Ma'am Linda. Anong nangyayari dyan? Ganun na nga po. Oo. At nakakalungkot, pag hindi ka kakampi, natural, gigipitin ka. Ganun po ba talaga, Ma'am? Nagagalit po sila, pinupos po ako. Oho. Dahil may mga ang inanakit ko po sa ginagawa sa akin, puro privilege sa award, inaabil ko po. Oho. Katulad po nung ginawa sa akin nung State of the Municipal Address, Opo. hindi ko alam kung alam po ng nakaupong mayor, dumaan po kami doon sa itong pintuan na para daw sa mga VIP. Kasi doon sa entrance, punong-puno ng tao. Total, konti lang naman kami. Nauna po ako. Hindi gusto ko alakalain na ako kakapkapan. Kinakapkapan yung bag ko. Nako. Samantala yung mga kasunod ko, hindi naman kinapkapan. Mhm. Ang masakit po nito, ang Opo. kumapok sa atin is secretary pa ng ganyan. Nako. Kilala pa namin sa ninyo. Pati po yung mga kasama ko na kapitan, 2 kapitan po yung kinapkapan ng bag. Tapos sinabi ng secretary, hindi sila VIP, pinalabas ko ulit. Opo. Masakit po karon sa akin kasi Mhm. parang mga anak ko na po yung mga official na yan.
Nako, mambira no. Ang politika talaga. 'Di ba ma'am, tapos na po election eh parang tuloy-tuloy pa rin ang election diyan. Ma'am. Parang Kaya oo. ang, ang, ang sinabi ko naman nung una Oo. kami nagkaroon ng mayora, willing naman kami na sumuporta sa lahat ng kanyang adikain na mapaganda, mapatay ng bayan Paniki. Hindi ko alam kung bakit nangyayari ang ganito na parang sinasadya. Katulad po ng mga pamimigay ng mga ayuda nung nagkaroon kami ng kalamidad, galing po sa Office of the Vice President na ayuda para po sa barangay namin. Opo. Ang pinagbigyan po sila yung kanilang mga kasama local person na napakasakit isipin na imbis na makarating sa tunay ng mga nangangailangan, tineke-teke po nila ang mga pirma, hindi Nako. binigay ang mga isab ng mga tao Mhm. na isinalulungkot ko po. Eh sabi ko, parang hindi na natatapos yung pagdurusa ng barangay ko. Opo. Dahil hindi po nila ako naging kakampi noong araw. Oh, nabanggit yung Ma'am Linda, no? Sa Monday, isa-serve na yung sinasabi suspension. So ano po ang plano, ang plano o hakbang po ninyo para ikangay itong suspension ninyo? Ano pong, Eh, total preventive naman po yan. aha, Siguro, tatanggapin namin, pero nakakalungkot man, mapaparalyze yung activities ng barangay mhm, dahil dalawa lang po ang matitira. Hindi po sila lahat po ng mga barangay official, opo, hindi magpipweldo kung ilang buwan yan. At pati yung mga dalawang matitira, parang nakakalungkot na pati sila masasakripisyo, magtatrabaho, na hindi alam kung kailan po makakatanggap ng honoraria. opo. Yung sa panahon po ba ni dating Mayor Max Rojas, may ganyan po ba nangyayari pagigipit? Sa bawat, Ay, ano? wala po. Wala pong ganyan? Pagkatapos po ng eleksyon, Opo. ako bilang presidente ng Liga ng mga Barangay, Okay. ex-officio, pinipilit ko pong magpaisa. Dahil Mhm. hindi po naging kakampi, Opo. pinapag-usapan ko po si Mayor Max na kailangan nagkakaisa. Pumapayag naman po siya at wala siyang itinuli na hindi kasama. Ayun, so ibig sabihin po, nung panahon po ni Mayor Max Rojas diyan po sa Paniki Tarlac, wala po nangyayaring ganyan. Wala po, sir. Ayun, so malinaw na. Ayun lang pong mga nangyayari, pero pagdating po sa mga liga, Opo. wala pong nangyari na mga ganyan na diskriminasyon. Pero itong nakarang eleksyon, Opo. dahil mayroon mga umiwalay, talagang nagkaroon po kami ng division. 26 po kami na magkasama. Aha. Siyam po yung kumampi sa kami, mga sama po. Yun lang. Oo, talaga magkakahati-hati. At siguro, mensahe lang po sa inyong kababayan po dyan sa Paniki Tarlac bilang ABC President po. Kausapin niyo po ang inyong kababayan po, Mama Linda Manuel. Sa aking mga kababayan dito sa Bayang Paniki, ako bilang official member ng Sangguniang Bayan ay naglingkod po ng tapat. At hindi po ako gumawa ng anumang makakatira sa aking katungkulan bilang isang punong barangay sa aking barangay as ex-officio member ng Sangguniang Bayan. Sinikap ko po na magkakaisa ang lahat ng kapitan sa Bayang Paniki, pero hindi po sapat ang nangyari ito dahil meron po talagang mga pagkakataon na pipili ang bawat isa. So, tinatanggap ko naman po na hindi man buo yung grupo namin sa ngayon. Wala naman po akong hinangad na kumontra sa mga kagustuhan ng aming mayor. Kaya lang, hindi ko po alam kung bakit biglang lumabas ang kaso na ipilan sa amin na ang naging ugat ay tungkol sa eleksyon. Dahil wala naman po kaming ginawang anomalya sa kapirahan ng aming barangay, Opo. sa aming tungkulin sa aming barangay, at wala po kami ninaros na tao, wala po kami nagrabyado, kahit po dito sa Bayang Paniki,
Alam po yan ng mga kasamahan ko sa Liga na ako po ay nagtatrabaho, hindi lang po para sa barangay ko, kung hindi sa 34 barangay ng bayang Paniki. Ayun, malinaw na po. At sana sa mga susunod na pagkakataon natin makakapanayam kayo, dahil makakabalik uli kayo. At sabi nga nila, at kung may pagkakataon at sa mga susunod na interview namin sir, siguro, mas maganda na po ang balita sa amin, Mama Linda Manuel. Oho. Opo. At ingat po at good luck po sa mga tatahakin pa ninyong mga pagkakataon. At maraming salamat po sa inyong pagkakataon po nga makapanayam dito sa Target On Air ni Karix Kayano. Although wala po si Karix Kayano ngayon, si Ante Pagulayan po inyo nakasama. At ingat po ma'am, ABC President ng Paniki Tarlac. Opo, salamat po. Maraming salamat din po. Opo, salamat po ma'am Linda Manuel, ABC President po ng Paniki Tarlac.